Ito ang isa pang Caviteño New Year staple. Siksik liglig din ang laman. Ulam ba yan o palaman? Mahulaan kaya natin ang mga sangkap na nagpapa-overload dito? Ano siya? Abo? Yung amoy, wala akong maamoy. Yung lasa, wala rin din ako malasahan. Magkukulay na lang ako. Ito yung nagbibigay color. Atsuete? Bilog, maliliit na bilog. Walang lasa, maliliit na bilog. Quail egg. Hindi po. Mas maliit pa po sa quail egg. Garbanzos. Ayun. Very pasty. Kind of heavy. Medyo solid po. Solid siya, bro. So, ang bigat eh. Akala ko nga parang puto. Galapong. Anong amoy? Hindi, pag describe po yung amoy, sasabihin ko agad yung pangalan. Maalat po. Naka-ground po siya. Mani. Hindi siya pork, hindi siya beef. Chicken? Hindi chicken, hindi beef. Pork! Pumuputi sa mga gustong maging babae. Flour? Yun! Galing. Madalas pong almusal sa umaga. Itlog. Ayun po. Tama po. Ilang pa lang yan sa mga sangkap na overload at heavy gut na tamales ng pamilya Robinson. Pero hindi lang ito basta malaman. Halos milenyo na ring pinagsasaluhan ang nakabalot nitong linamnam. Lola ng mister ko, Iluminada Robinson. Tapos, napunta sa biyanan ko. Nung nawala yung biyanan ko, napunta naman sa akin. Ang iconic na pagkain ng Cavite, no? Akala natin sa Pampanga lang meron tamales. In fact, as early as 1900s, Benjamin Robinson kasama ang kanyang asawa na si Sacramento Guerrero Robinson of Ermita at siya ang nagpalaganap ng tamales sa Cavite, no? Binalot lang sa inyong paningin. Pero inaabot ng mahigit isang araw kung lutuin. It's peanut-based, tapos yung galapong niya konti lang at ginagamit ito bilang isang peppery and savory dish. Influence to ng Mexico, but somehow nag-evolve yung paggamit at pagluto ng sangkap, no? According to the taste of the Caviteños, no? Pag Caviteño ka, pag lumaki ka sa Cavite City, ito talaga yung hahanap-hanapin mong pagkain. Pag panahon ng Pasko at Bagong Taon. Nabuklat na natin ang pinagmulan, pati na rin ang bawat sangkap. Namnamin naman natin ang lasa ng tamales ng mga Caviteño. Ayaw nila ng Robinsons pakainin ang kanilang ginawang. Ang hirap nito talaga, talagang well-packed to lengthen the shelf life. Nakatikim tayo dito sa Pampanga, nakatikim rin tayo sa Visayas, nakatikim tayo, probably natin Mexico kung saan nanggaling to, no? But, alam ko may halo tong peanuts, coconut milk. Actually, sinerch ko lang yan sa AI kanina. Kalimutan ko na talaga. But yun! Nag-reveal na rin siya. Okay. Isa sa mga ingredients na sinabi ng AI ay atsuete. Kitang-kita naman. Hindi. Hints ng peanut. But if it were me, anything savory, I still prefer it warm and hot. But in terms of taste, actually masarap yung garbanzos. Dahil paborito ko ang hummus. So feeling ko, ang sarap ng aftertaste ng garbanzos, pati ng peanut butter with coconut milk and hard-boiled egg. I am the meeting is a BIA. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!